Samantala sa Jura Forest, gumawa si Rimuro ng isang wood doll at isang magic core na magsisilbing sisidlan ng kaluluwa ni Trainee. Pagkatapos, inilagay niya ang magic core sa loob ng wood doll. Sa paraang ito, nagkaroon ng pisikal na katawan si Trainee upang ganap na makasama siya kay Ramires sa Walpurgis. Pagbalik ni Rimuro sa bulwagan, iniulat ni Venom Arrow na gagamitin nila ang mga lycanthrope na sundalo upang akitin ang kalaban sa patibong na inihanda ni Geld, na siya ring magiging libingan ng hukbo ni Clayman. Nag-alala si Rimuro na baka masyado pang maaga ang kumpiyansa ni Venom Arrow, subalit tiniyak ni Venom Arrow ang kanilang tagumpay dahil gamit ang kanyang unique skill na Born Leader ay nabasa na niya ang galaw ng kalaban. Dagdag pa ni Venom Arrow na balak nilang lusubin ang kastilyo ni Clayman. Ngunit mariing tumutol si Shuna dahil may kakayahan si Clayman na manipulahin ang isip ng iba, kaya delikadong sumalakay sina Sawi at Hakero. Iginiit din niyang sasama siya kung itutuloy ang plano. Bagamat nag-alala si Rimuro, tiniyak ni Sawi na poprotektahan niya si Shuna, kaya pumayag din si Rimuro at inutusan si Hakero na unahin ang kaligtasan ng prinsesa. Gayunpaman, tinanong ni Sawi si Rimuro kung ano ang gagawin nila sakaling matagpuan si Carrion sa kastilyo ni Clayman. Sinabi ni Rimuro na kailangan muna nilang suriin ang kalagayan nito dahil hindi nila alam kung ano ang ginawa rito ni Clayman. Tungkol naman sa mga tauhan ni Milam, sinabi niyang hindi sila magiging malaking problema dahil mas marami ang bilang ng kanilang hukbo. Dahil sa planong ginawa ni Venom Arrow, matagumpay nilang naakit ang hukbo ni Clayman sa patibong na inihanda ni Geld. Nakiusap naman sina Albus kay Venom Arrow na ipaubaya sa kanila ang pagharap sa commander ng hukbo dahil nais nilang sila mismo ang tumapos dito. Ayon kay Albus, tiyak na magagalit si Carrion kung ipaubaya nila sa Tempest ang lahat ng laban. Pumayag naman si Venom Arrow dahil balak din niyang isama sila sa labanan. Gayunpaman, inatasan niya sila na ang humatol sa mga kampa ni Clayman. Ngunit ipinaalala din niya na bigyang awa ang mga Sasuko sapagkat sinabi ni Rimuro na maaari silang gawing bilanggo at tumulong sa muling pagtatayo ng nasirang kaharian ng Year Azania. Bumilib ang 3 Beast-Eaters sa pinapakitang kumpiyansa ni Venom Arrow. Gayunpaman inutos na ni Venom Arrow na simulan na nila Geld ang kanilang bitag at ang ginawa nilang butas ay biglang gumuho na nagdala sa mga kalaban sa malalim na hukay. Habang sila Gabiro naman ang sumalakay sa mga nakaligtas na kalaban sa himpapawid at pinuksa ni Ahsoka ang mga nagtangkang makaahon mula sa hukay. Matapos makita ang tagumpay ng kanilang plano, inutusan na ni Venom Arrow ang 3 Beast-Eaters na kumilos at harapin ang laban na kanilang hinihintay. Samantala, nang makita ni Hermes at Midray ang sinapit ng hukbo ni Clayman, muli na namang nagnitngit sa galit si Midray dahil sa kahinaan at katangahan ng mga ito. Gayunpaman, sinabi niyang hindi na ito nakapagtataka dahil malalakas ang kanilang mga kalaban. Kaya naman, handa na niyang bigyan ng mainit na pagtanggap ang mga ito. Samantala, tuluyan nang natunto ni Phobio ang kinaroroonan ni Tyr at Footman. Nagkunwari pa ang dalawa na wala silang alam sa dahilan ng galit ni Phobio, ngunit lalo lamang siyang nainis at nagpas siyang tapusin ang mga ito. Dahil dito, lalo pa siyang inasar ni Tyr at Footman sa pamamagitan ng kanilang mga panunuya, kaya agad na sumalakay si Phobio at ganong din si Geld. Sapagkat perpektong pagkakataon nito kila Geld at Phobio na maghiganti dahil ang mga ito ang nanlinlang sa kanila noon. Samantala, iniulat ng mga tauhan ni Yamza na namataan nilang papalapit sina Sophia at Phobio sa kanilang pinagtataguan. Napagtanto ni Yamza na mahihirapan siyang mapapante si Edelman sa oras na ito. Alam din niyang kapag nabigo siyang makaligtas sa ambush na ito, tiyak na papatayin din siya ni Clayman dahil sa kanyang kabiguan. Kaya naman, inutusan pa rin niya ang kanyang mga tauhan na papuntahin si Edelman sa kanilang kinaroroonan. Ngunit ang totoo, balak na ni Yamza na tumakas upang unahin ang sariling kaligtasan. Nang subukan niyang gumamit ng teleportation magic, ilang ulit itong nabigo. Dahil dito, napagtanto niyang may mali sa sitwasyon. Laking gulat pa niya nang balikan niya ang kanyang mga tauhan ay nakahandusay na ang mga ito, nakita na lamang niya sa labas na naroon si Albus at pinabagsak ang ilang sundalo. Alam ni Yamza na kontrolado na ni Albus ang buong lugar, kaya wala na siyang magagawa kundi harapin ito. Nang magsimula silang magpalitan ng mga atake, biglang sumulpot ang mga tauhan ni Yamza sa likuran ni Albus upang sorpresehin siya. Sinamantala naman ni Yamza ang pagkakataon at agad na umatake habang nakatalikod si Albus. Subalit sa mismong sandaling iyon, biglang lumitaw si Gobta at hinarang ang kanyang pag-atake. Sa sobrang inis, agad na sumalakay si Yamza, ngunit madaling napigilan ni Gobta ang kanyang pag-atake. Dahil dito, napagtanto ni Yamza na kapantay o marahil ay mas malakas pa ang kanyang kalaban.
Gayunpaman sinabi niya na isang kaduwagan kung lahat sila ay haharapin niya, kaya naman ang Goblin Riders ay umatras na lang dahil mas karapat-dapat ang laban na ito kay Albes. Samantala, kasalukuyang nakikipaglaban si Sophia kay Midray, ngunit wala siyang magawa kahit puro depensa lamang ang ipinapakita nito. Sa kabilang banda, kabaligtaran naman ang nangyayari dahil unti-unting nakakalamang si Gabiroe sa laban nila ni Hermes. Gayunpaman, inakala ni Sophia na tauhan ni Clayman si Midray, ngunit nilinaw nitong hindi siya maglilingkod kay Clayman o makikipagsabuatan kay Yamza. Ang totoo, isa siyang tapat na tauhan ni Lady Milim. Dahil dito, napagtanto ni Sophia at Gabiroe na hindi nila dapat ituring na kalaban sina Midray at Hermes. Kaya nagpakilala sila sa isa't isa ng may malaking paggalang at kapwa humanga sa husay at lakas ng bawat isa. Gayunpaman, naitanong ni Sophia kung paano naging ganoon kalakas si Midray sa kabila ng pagiging tao nito. Sa pagkakataong iyon, ibinunyag ni Midray na isa rin siyang Dragonaut katulad ni Gabiroe pero ang kinaibahan ay hindi na sila nag-evolve sa pagiging Lizardmen. Ipinaliwanag ni Midray na ang kanilang mga ninuno ay nakapangasawa ng mga tao sa paglipas ng maraming henerasyon. Dahil dito, nagbago ang kanilang anyo at halos wala na silang pinagkaiba sa mga tao, ngunit namana pa rin nila ang lakas ng isang Dragonaut. Gayunpaman, lalo pang humanga si Sophia dahil, sa kabila ng pagbabagong iyon, napanatili pa rin ni Midray ang lakas nito. Sinabi ni Midray na ang tunay na lakas ay hindi may tatago sa paningin ng iba. Dahil dito, ipinahayag niyang ikinagagalak niyang makaharap sina Sophia at Gabiroe. Kaya naman, muli niyang hinamon ang dalawa sa isang sparring match upang muli nilang masubak ang lakas ng isa't isa. Samantala, habang nagpapatuloy ang matinding labanan ni Yamza at Albes, nakatutok naman ang Goblin Riders at mga sundalo ni Clayman sa kanilang sagupaan. Inamin ni Yamza na malakas si Albes, ngunit sinabi niyang hindi lamang ang kanyang ice sword ang kanyang alas. Kaya naman, ginamit niya ang isang magic device upang lumikha ng isang kadouble niya. Subalit sinabi ni Albes na hindi iyon sapat upang mapaurong siya sa laban. Kaya ipinakita niya ang kanyang beast form na nagpalabas ng malalakas na hangin at kidlat na tila isang nagngangalit na bagyo. Dahil dito, pinayuhan niya ang Goblin Riders na lumayo muna habang walang awang pinuksa ang mga tauhan ni Clayman na nagtangkang sumugod sa kanya. Matapos nito, agad na tinamaan at bumagsak si Yamza matapos saluhin ang malakas na kidlat ni Albes. Sa sandaling iyon, napagtanto niya ang tunay na lakas ng Biscuiteers. Nang tangkain na niyang sumuko, bigla niyang narinig sa kanyang isipan ang tinig ni Clayman na tumututol dito. Kasabay nito, kusang gumalaw ang kanyang kamay at na may dala na isang mahiwagang orb. Sa mga sandaling iyon, pilit itong pinalunok ni Clayman sa kanya. Bigla na lamang nag-mutate si Yamza sa pagiging isang halimaw at napagtanto ni Albes na nag-mutate na pala si Yamza sa isang Carabidis. Samantala habang nagpapatuloy ang labanan ni Midray, Gabiroe, at Sophia, bigla silang natigilan ng maramdaman ang presensya ng Carabidis sa di kalayuan. Agad nilang nakilala ito bilang kaparehong halimaw na minsang tinalo ni Milim at nagsilbing sisidlan din ni Phobio. Dahil dito, sinabi ni Midray na hindi nila dapat hayaang makawala ang halimaw sapagkat lalo pa itong lalakas habang patuloy na nakakahanap ng makakain. Samantala, buong lakas namang pinipigilan ni Albes ang Carabidis. Ipinaliwanag ni Hermes na si Yamza ang nagsisilbing core ng halimaw kaya kung napatay lamang niya ito noon, hindi sana nangyari ang lahat. Dahil dito, nagpa siya ang grupo ni Midray at ang mga taga-Tempest na magsanib puwersa upang harapin ang Carabidis. Samantala biglang dumating si Benemaro at agad na pinugutan ng ulo ang Carabidis. Pagkatapos, pinagsabihan niya si Albes dahil inutusan niya ito noon na umatras kung hindi na nito kayang harapin ang kalaban. Gayunpaman, tuluyan niyang tinapos ang halimaw sa pamamagitan ng kanyang Black Flames hanggang sa wala ng kahit anong bakas na natira. Hindi makapaniwala sila Midray at Hermes na ang isang ordinaryong Magicborn ay magagawang tapusin ng Carabidis. Gayunpaman inakala ni Benemaro na isang panganib ang grupo ni Midray, kaya naman agad na pumagitna sila Sophia at Gabiroe upang sabihing hindi sila kalaban at mga tauhan sila ni Milim. Subalit tila kapansin-pansin na nagsisimulang mag-init ang dalawang commander at tila naisubukan ng kani-kanilang lakas. Gayunpaman agad na nagpaliwanag ang lahat na hindi sila pwedeng maglaban dahil malilintikan sila kina Lady Milim at Rimuro. Sa kabutihang palad ay tumigil naman ang dalawa at inamin ni Benemaro na hindi siya tatagos kay Hermes kung wala ang kanyang katana. Samantala nalaman na nina Footman at Tyr na nagtaksil si Yamza at tuluyan na ring natalo ang Carabidis.
Dahil dito, sinabi nilang wala ng pag-asa ang digmaang ito at tiyak ng matatalo si Clayman. Kaya naman, nagpasya silang umatras at iulat ang lahat sa isang hindi pa kilalang tao. Subalit hindi papayag si Phobia na makaligtas at makatakas ang dalawa. Gayunpaman, madaling pinabagsak ni Tyr si Phobia habang si Footman ay nagpakawala ng isang malakas na enerhiyang pag-atake. Sa kabutihang palad, nasalag ito ni Geld. Sinabi ni Footman na wala silang balak patayin ang mga ito kaya nagpasya na silang umalis. Dahil dito tinanggap ng dalawa ang kanilang pagkatalo at nangakong sa susunod ay magtatagumpay na sila. Pagkatapos nito, iniulat ni Geld kay Venom Arrow na nakatakas ang dalawang payaso. Samantala inutos ni Venom Arrow na pagalingin ang lahat ng tauhan ni Clayman na sumuko at magsisilbi ang mga ito na bilanggo ng digmaan. Samantala, matapos bihisan ni Shuna si Rimuro ng kasuotang isusuot nito sa pagdalo sa Walpurgis, nagpaalam na ang prinsesa upang tumungo sa kanilang misyon kasama sina Sawi at Hakuro. Gayunpaman, naitanong ni Rimuro kung sino-sino pa ang iba pang Demon Lords sapagkat 6 lamang sa kanila ang kanyang kilala. Ipinaliwanag ni Veldora na hindi rin niya kilala ang karamihan sa mga ito. Dahil ang mga natatandaan lamang niya ay ang tunay na malalakas. Gayunpaman, may isang babaeng vampira na minsan na niyang nakalaban noon, ngunit isa lamang pala itong alalay ng isang Demon Lord. Ayon kay Ramires, malamang na ang vampirang iyon ay nagsilbi kay Roy Valentine mahigit 1,500 taon na ang nakalipas. Isa pa sa mga naaalala ni Veldora ay ang Demon Lord na si Dagroel. Ayon sa kanya, ilang beses na silang naglaban, ngunit wala ni isa sa kanila ang tuluyang nagwagi. Samantala, ang isa pang hindi pa niya nakakalaban ay ang Demon Lord na si Guy, subalit hindi niya maintindihan kung bakit ito naninirahan sa isang malayong kontinente sa kanluran. Gayunpaman, makalipas ang ilang sandali, dumating na ang kanilang sundo patungong Walpurgis. Mula sa isang portal ay lumabas ang isa sa mga tagapaglingkod ni Guy na si Misery. Agad na naramdaman ni Rimuro na isa rin itong high-rank demon katulad ni Diablo. Sa likod ng pintuang iyon, unang pagkakataon niyang makakaharap ang iba pang mga pinuno ng mundong ito. Kaya naman, hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad silang nagtungo sa Walpurgis. Samantala, habang binabagtas ni Nasawe ang mahamag na kagubatan patungo sa kastilyo ni Clayman, biglang huminto si Shuna at binalaan ang lahat na nahulog sila sa isang bitag. Hindi nagtagal, napansin nilang napapalibutan na sila ng mga undead. Iminungkahi ni Sawi na gumawa sila ng daanan upang makalusot, ngunit sinabi ni Shuna na hindi iyon magiging madali dahil hindi sila hahayaang makaalis ni Adalman, isa sa 5 fingers ni Clayman. Napagtanto ni Shuna na hindi rin nila magagamit ang spatial travel dahil tuluyan na silang napalibutan. Kaya naman, ang tanging paraan upang makaalis ay talunin si Adalman. Dahil dito, agad sumalakay si Hakuro, hinarap naman ni Sawi ang Dragon Zombie at pinaire piraso ito, subalit makalipas lamang ang ilang sandali ay muli itong nabuo at nabuhay. Ipinaliwanag ni Shuna kay Sawi na hindi nito mapapatay ang Dragon Zombie dahil ang kaluluwa nito ay nasa pangangalaga ni Adalman. Kaya naman, sinabi niyang siya na mismo ang haharap kay Adalman. Bagamat hindi sang-ayon si Sawi, nakita niyang wala na ang dating inosenteng prinsesa. Dahil dito ay iginalang niya ang pasya ni Shuna. Inutusan ni Adalman ang kanyang mga undead na salakayin si Shuna, ngunit agad nitong pinuksa ang malaking bahagi ng hukbo gamit ang alignment field. Kasabay nito, lumikha ang spell ng isang barrier na humadlang sa pagpasok ng iba pang undead, kaya malaya na silang makapaglaban ng walang nanggugulo. Dahil dito, humanga si Adalman kay Shuna at ipinahayag na kung matatalo siya ng prinsesa, kikilalanin niya ito bilang kanyang bagong Panginoon. Bagamat tumanggi si Shuna dahil ang pakay niya ay pabagsakin lamang si Clayman. Dahil hindi sila nagkasundo, tuluyan nang nagsimula ang kanilang labanan. Unang gumamit si Adalman ng Curse Bind, ngunit agad itong napawalang bisa ni Shuna sa pamamagitan ng Holy Bell. Labis itong ikinagulat ni Adalman dahil hindi niya inakalang kayang gumamit ng Holy Magic ang isang halimaw. Ipinaliwanag naman ni Shuna na magagawa ito ng sino man basta't may matibay na paniniwala. Dahil dito, naalala ni Adalman ang panahong nawala ang kanyang pananampalataya kay Luminous at tuluyan niyang tinalikuran ng Holy Magic matapos siyang pagtaksila ng isang mataas na pinuno ng simbahan. Lalong nainsulto si Adalman nang sabihin ni Shuna na, sa kabila ng malalim nitong kaalaman sa mahika, ay hindi pa rin ito nagawang sirain ng isang simpleng binding spell. Dahil sa mga sinabi ni Shuna, tila natauhan si Adalman. Kaya naman, ginamit niya ang Holy Magic na Disintegration upang tapusin ang prinsesa. Subalit isa lamang pala itong patibong ni Shuna.
Gamit ang overdrive, napawalang bisa niya ang Holy Spell at sa halip na patayin si Edelman, pinalaya niya ito mula sa sumpang matagal nang gumagapos sa kanya. Matapos ang labanan, nagpasya na sina Shuna na ipagpatuloy ang kanilang misyon patungo sa kastilyo ni Clayman. Subalit pinigilan sila ni Edelman hindi upang hadlangan, kundi upang magpasalamat. Dahil kay Shuna, napalaya silang lahat mula sa sumpa at puot na gumagapos sa kanila. Kaya naman, nakiusap si Edelman na pahintulutan silang paglingkuran at sambahin siya, sapagkat hindi na niya maibabalik ang dati niyang pananampalataya kay Lumenes. Ngunit dahil si Shuna ay tapat na tagasunod ni Rimuru, naisip ni Edelman na si Rimuru ang nararapat nilang paglingkuran bilang kanilang tunay na Panginoon. Kaya naman, nakiusap siyang mabigyan sila ng pagkakataong makausap si Rimuru at pahintulutan silang maglingkod sa Tempest. Sa huli, pumayag si Shuna, dahilan upang labis na matuwa si Edelman. Pagkatapos nito, siya pa mismo ang gumabay sa kanila patungo sa kastilyo ni Clayman. Samantala, nang tuluyang makapasok si Rimuru sa bulwagan ng Walpurgis, agad niyang naramdaman ang napakabigat na presensya ni Guy. Hindi nagtagal, dumating naman sina Demon Lord Dagruel at Demon Lord Roy Valentine. Kapansin-pansin din ang napakalakas na aura ng attendant ni Roy, kaya naalala ni Rimuru ang sinabi noon ni Veldora. Dahil dito, napaisip siya kung ang attendant nga ba nito ang tunay na Demon Lord. Gayunpaman, dumating na rin ang isa pang Demon Lord na si Dino. Ipinagmalaki naman ni Ramires kay Dino ang kanyang bagong dalawang attendant dahil sa wakas ay hindi na siya matutukso dahil mag-isa lamang siya. Sumunod namang dumating si Frey, ngunit agad na nabaling ang atensyon ni Rimuru sa isa niyang attendant. Dahil pamilyar ang magicals nito, napaisip sila na marahil ay si Carrion ang taong nasa likod ng maskara. Mula sa kanyang likuran, kusang lumapit si Leon upang makilala si Rimuru. Alam na ni Leon na pumanaw na si Shizu dahil pinili nitong mamuhay bilang tao sa halip na maging isang Meijin. Dahil dito, muntik nang suntukin ni Rimuru si Leon, ngunit ipinaliwanag ni Leon na hindi siya karapat-dapat tanggapin ito. Aniya, hinayaan niyang mamuhay si Shizu ng malaya bilang isang tao habang dala nito si Ifrit bilang kanyang regalo. Gayunpaman, inimbitahan ni Leon si Rimuru sa kanyang kastilyo upang mag-usap sila sa ibang pagkakataon. Matapos nito, dumating na sina Milim at Clayman. Nagulat ang lahat nang biglang suntukin ni Clayman si Milim dahil umano sa mabagal nitong paglalakad. Dahil dito, lalo pang nagalit si Rimuru at ipinangakong pagbabayaran niya si Clayman sa pananakit nito sa kanyang kaibigan. At dito muna nagtatapos ang ating recap, like and share naman dyan, maraming salamat sa palaging panonood.